Hello everyone, welcome back. Welcome sa ating part 2 ng ating series. Dito po sa ating binabahagi na Egypt and Jordan Exodus Tour po noong nakaraang July 6 hanggang 13. So mga kapatid, narito ipagpapatuloy natin ang ating paglalakbay dito po sa bansang Egypt at saka ng Jordan. No? Bago po tayo magsimula, ay wini-welcome ko po kayong lahat sa oras pong ito at sumayin niyo ang pagkapala ng Panginoon, ang pag-ibig niya at pagmamahal at ang kapayapaan sa ating mga puso ang sumaatinawang lahat sa atin pong pakikinig ng presentation na ito. Sa ating pasimula ay nais ko ng bawat isa ay manalangin sa ating panimula ng ating series na ito. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na magkasama-sama at mapakinggan ng iyong mga salita sa pamamagitan ng presentation na ito ng paglalakbay ng iyong lingkod, Panginoon, sa bansang Egypt at saka ng Jordan. Patnubayan mo kami at nawa malubos namin ang aming kaalaman na ito na matuto kami na kung ano ang sinasabi ng Biblia sa bansang Egypt, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, narito ating itutuloy ang part 2 ng ating series. Ano? So sa pasimula natin ay narito ang ang pagpapatuloy ng ating series. No? So sa Biblical Egypt natin ay halos maging sa aklat ng Genesis ay madalas na binabanggit ang bansang Egypt. At kapag ito ay nababasa natin no, sa kasaysayan ng banal na kasulatan, ay minsan ay malilito tayo dahil kadalasan kapag binabanggit ang bansang Egypt ay ang pangalang Misraim o Misraim sa wikang Hebreo binabanggit ang patungkol sa Egypt. Kasi kapag binabanggit ang salitang Misraim, yaan ay ang bansang Egypt, no, sapagkat si Misraim ang siyang pinaka-ancestor o siya ang pinanggalingan ng mga Egyptians. So siya ay anak ni Ham na nag-okupa ng bansang ito sa sa south ng o pinakasabi na nating beginning ng Africa yan eh, kontinente yan ng Africa. So yaan ang sinabi sa amin ng aming Egyptian tour guide na si Reda na kapag ka napapag-usapan ng ang bansang Egypt ay ang nakikilala diyan ay ang pangalang Misraim sapagkat siya ang nagtatag o siyang ama ng mga Egyptians. So kapag ka binabanggit ang term sa theological term nito ay ginagamit ng mga historians at saka ng mga scholars upang bigyan ng pagkakaiba ang pagitan ng ancient Egypt at sa at ito ay pinoportray sa Judeo-Christian text ay what is known about the region based on archaeological evidence. So makikita natin dito ang lupain ng Ehipto na halos malaki ang sinasakop niya hanggang dito sa east ng Egypt ay yung sumusunod niyan yung tinatawag na Sinai Peninsula eh. Yung sabi nga nung aming Egyptian tour guide na si Reda ay yun daw Sinai Peninsula ay parang binaliktad na triangle at napakalaki, no? Isang malaking lupain yan na dry land. At yan ay katabi niya ay ang bansang Israel, no? Kakatabi yan yung Sinai Peninsula. Eh. Kaya along with Canaan, no, ang land of Israel yan ang ancient Canaan o Canaan no, kung tawagin sa Lumang Tipan. Yan ay isa ring anak ni Ham na nanirahan dito sa lupain ng Canaan na siyang lupang pangako na ibinigay sa mga Hudyo, sa mga Israelita na pangako sa kanila ng Diyos kay Amang Abraham. So magkakatabi sila eh. Ang Egypt at saka ang Canaan magkatabi yan. So ang Egypt ay isa sa mga kilalang bansa na binanggit no sa panahon ng Biblia, no? Kung tawagin yan ay Bible lands. Yung kanilang mga tao ay nabanggit din, no? Mga binansagang mga Egyptians o Mistri ang tawag sa kanila sa ibang mga kasulatan, no?
sa Biblia ng mga Hudyo, no, itong tatawag na Torah at saka itong kanilang Bibliang ginagamit sa Judaism ay Misraim ang kanilang pinapangalan o ang pagkagamit sa salitang Egyptians o ang bansang Egypt, no? Ayan ay nagbibigay ng malaking ginampanang role niyan sa kasaysayan ng mga Israelita. Although interaction between Egypt at saka itong nearby Semitic-speaking peoples is attested in archaeological sources, no? And they do not otherwise corroborate the biblical accounts. Kadalasan ay yung kwento nila ay halos magkatulad, no, kung ano ang nangyayari dito sa land of the promise at ganun din dito sa Egypt. Bagamat iisang lupain sila ay halos iisa ang sistema ng pamumuhay ng mga tao. Magkaiba nga lamang ang mga background ng mga tao pero isang lupaing napakalawak, no? Na dry land kung tawagin 'yan. Sa susunod na pagpapaliwanag ng Biblical Egypt ay ang aklat ng Genesis at saka ng Book of Exodus ay nagdi-describe yan na yung panahon o pasimula ng yung pagkaalipin ng mga Hebreo ng mga Israelita sa bansang Egypt noong namatay na si Joseph at ang lahi ni Israel ay lumaganap at lumago, no? At halos dumami at maano nila yung land of Goshen, mapuno nila ay sa kanilang paninirahan diyan ay natatakot yung mga Egyptian sa kanila dahil nga napakarami nila, no? At baka daw dumating ang panahon na magrebelde ang mga Israelita at sila ay talunin sa digmaan, ano? Kaya nung dumami na sila ay yaan ang istorya ng aklat ng Exodus, no, na tinupad ng Diyos ang pangako niya kay Abraham at saka kay Jacob na hindi niya hahayaan na ang kanyang bayan ay mananatili sa pagkaalipin at dadalhin niya nga ito sa katuparan ng pangako ng Diyos ay dadalhin niya ang bansang ito na kanyang pinili sa lupain na ipinangako niya kay Amang Abraham, no? So ito nga based sa internal chronology ng Hebrew Bible na siyang Tanakh ay this would correspond roughly to the New Kingdom of Egypt during the late Bronze Age. So nung mga panahon na nandoon si Joseph sa Egypt ay merong nagaharing pero na hindi purong Egyptians. Ito ay isang pero na foreigner na walang dugong Egyptian kaya kaya naman tinanggap si Joseph bilang kanyang ikalawang pinakamataas na na tao dito sa bansang Ehipto at maliban lamang sa trono ng Pero ay hindi nakatataas si Joseph sa kanya. So dahil sa ang Pero na ito na naghari sa panahon ni Joseph ay binansagan din sa kasaysayan na mga mga hikop, mga kung tawagin ay Hyksos kung tawagin yan ay mga shepherd yan mga tao din na mga nag-aalaga din ng mga hayop din yan. Kaya sila ay hindi nahirapang makisama sa mga Israelita dahil ganun iisa ang kanilang pamumuhay, ano? At sa panahon ng Biblia, no, paglipas ng maraming mga panahon na ang mga Israelita ay bumalik na sa lupang pangako at doon na nga ay nanirahan na sila na ipinagkaloob na sa kanila ng Diyos ang binigay na laan para sa kanila ay dumating ang mga panahon na bumalik muli ang mga Israelita sa pagkakasala at tinalikdan nila ang utos ng Diyos at nagsumamba sila sa mga iba't ibang mga Diyos-Diyosan. At dahil diyan ay pinurusahan sila ng Diyos at gumamit ang Diyos ng ibang bansa upang sila ay alipinin muli
at wasakin ang kanilang bansa o ang kanilang lupain at dalin sila sa pagkaalipin muli. Ano? So binanggit yan, maraming mga Hudyo na nagbumalik uli sa Egypt noong mga panahon na yan, no? Pagkatapos na winasak ni King Nebuchadnezzar noong 597 BC ang Kingdom of Judah, ano? Ang Southern Kingdom. Winasak ni King Nebuchadnezzar ang templo, ang unang templo, pati na ang syudad ng Jerusalem at maraming mga tumakas na hindi naging alipin ni King Nebuchadnezzar ay nagtungo sa Egypt, ano? Pagkatapos ng pagkawasak ng kaharian ng Huda noong 597 BC. At ganun din, noong naglagay si King Nebuchadnezzar ng isang Jewish governor, no, na nangangalang Gedaliah, no, na binanggit yan sa 2 Kings chapter 2 at saka sa 2 Kings chapter 25 verses 22 to 24 ay makikita natin doon na yung mga nagrebelding mga Hudyo ay pinatay din itong Jewish governor na si Gedaliah. At naggalit nga itong si King Nebuchadnezzar dahil sa pagpatay dito sa inappoint ni Haring Nebuchadnezzar na si Gedaliah ay naggalit at hindi na sila talaga pinatirahan. Walang makakapasok ng mga Israelita o Hudyo dito sa Kingdom of Judah. Kaya naman ang Kingdom of Judah ay napalitan ng mga taong naninirahan diyan na mga hindi na mga purong mga Hudyo. Diyan na pumasok yung mga iba't ibang lahi na binanggit sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo ng mga Samaritano, no? Mga nahaluan na ng mga iba't ibang klase ng mga bansa sa gitnang silangan. Ang kanilang wikang ginagamit ay itong Aramaic, no? Yan ang common na lengguwahe na ginagamit ng mga panahong iyan sa gitnang silangan, ano? Ganon din binanggit ito ni Propeta Jeremiah sa kanyang kabanatang 40, ano, talatang 6 hanggang 8. Makikita nyo dyan ang kasaysayan, no? Kung paanong marami pa rin mga nagre-rebelding mga Hudyo sa panahon na kahit na sila ay pinarusahan ng Diyos ay nagre-rebelde pa rin sila, no? Kaya nga on hearing of the appointment, ang mga populasyon ng mga Hudyo, no, ay marami din sa kanila ay natumakas patungo sa Moab, sa east ng promised land ng Israel. At ganun din sa Ammon, no, doon sa northern part ng Jordan. At sa Edom naman, yan yung southern part ng Jordan at saka ng Sinai Peninsula, yan, yung mga Edomites, no, diyan sila naninirahan sa lugar na yan. So maraming mga Israelita, mga Hudyo na nanirahan sa mga tatlong mga lugar na yan. At ganun din sa iba pang mga bansa na kanilang kinalungan sa gitnang silangan, no? Binanggit yan sa Jeremiah chapter 40 verses 11 hanggang 12. At ganun din sa Egypt ay marami ding mga nagsibalikan diyan noong mga panahon ng pagkawasak ng Southern Kingdom. Itong Kingdom of Judah, no? Ay nagsettle yung maraming mga Hudyo diyan dito sa Migdol, tsaka sa Tapanes, tsaka sa Nop, at tsaka sa Patros. Excuse me. Binanggit yan ni Propeta Jeremiah sa chapter 44 verse 1, ano? So itong mga binanggit ng mga lugar dito sa Egypt, ito ay malapit sa Land of Goshen, no? Kasi marami ng karanasan ng mga ninuno ng mga Hudyong ito na nanirahan sa Land of Goshen, kaya familiar na sa kanila yung lugar ng Land of Goshen. Kaya hindi man lang doon sa mismong lugar na sila ay nanatili, kung hindi malapit sa Land of Goshen. Nasa east ng Land of Goshen itong mga binanggit na mga 4 na mga lugar nito sa Egypt, sapagkat pamilyar ang mga Hudyo dito. So, ganun ang ginagawa nila kapag nagre-rebelde sila sa Diyos, parusahan sila ng Diyos sa magitan ng ibang imperyo o mga bansang makapangyarihan. At maraming mga nakatakas na mga Hudyo na nagre-rebelde pa rin, ano? Kaya ganyan, diyan sila nagsipuntahan upang mapanatili nila yung kanilang kalayaan. So sa aklat ng Genesis ay na matutunghayan natin, no, na binanggit sa Genesis 12:10 na si Abraham ay tinawag ng Diyos at saka si Sarah upang umalis doon sa kanilang pinanggalingang bansa sa Ur ng Chaldea na ngayon ay ang modernong Iraq sa panahon natin ngayon.
ay kasama diyan si Lot na kanyang pamangkin, ay dinala sila ng Diyos dito sa lupain ng Kanaan. At nagkaroon ng habang nandun sila ay nagkaroon ng taggutom, no, doon sa lupain. At dahil dito ang buong lahi ni Abraham, ang lahat ng mga nanggaling sa Ur ng Chaldea ay nag-travel sila, no, patungo sa Egypt. Kaya nung nandun na sila Abraham at sila Sarah nung panahon ng taggutom, ay nagkaroon nito ng konting ng issue kasi ayon sa kasaysayan ng aklat ng Genesis, si Sarah ay isang magandang babae, no? At nagustuhan siya ng pero, kaya kinuha siya, no? At nilagay siya sa kanyang palasyo at inalagaan siya at tinuring siyang isa sa mga concubine niya o kanyang mga gustong maging asawa. At hindi niya alam na siya ay asawa ni Abraham. At dahil dito ay inintroduce ni Abraham ang kanyang sarili, no, sa harapan ng pero na ang sabi niya ay siya ay kapatid ni Sarah, no? Hindi siya asawa, no? Kasi kung minsan ganyan kasi ang ganyan ganyan naman kasi ang sitwasyon, no. In reality kasi si Abraham ay talagang nagsasabi ng katotohanan kasi si Sarah at saka si Abraham sila ay para magpinsan yan, no? Parang ibig sabihin na yan sila magkapatid na kasi ang ang ama ni Sarah ay kung hindi ako nagkakamali ay si Haran, kung hindi ako nagkakamali, at si Lot naman ay kapatid niya, no? Ayon sa kasaysayan. So kaya sila ay sumama kay Abraham dahil nga kasama ni Sarah si Abraham, kaya napasama si Lot. Kaya by ano by ano by lineage ay magpinsan silang dalawa ni Sarah, no? Kaya iisa yung kapatid ni Abraham ay ama ni Sarah. Kaya parang pamangkin ni Abraham itong si Sarah. Kaya kaya ganun na lamang ang pagkakilala ni Abraham kay Sarah dahil gusto niyang protektahan ang kanyang asawa, at kung sasabihin nga niyang siya ay asawa ni Sarah ay malamang na mag-uutos ang pero upang patayin siya upang masarili niya si Sarah, di ba? Kanya ang kaya dito ay hindi pinarusahan ng Diyos si Abraham dahil hindi naman talaga siya nagsusunungaling, kasi ganun naman talaga ang pagkakilanlan nila, ang kanilang relasyon, di ba? Kaya kasi ang mga Hudyo, ang mga Israelita, ang lahi ng mga Hebreo ay hindi sila pwedeng mag-asawa ng hindi nila kalahi. Kaya sila ay dapat makakuha ng mapapangasawa sa mga pinsan nila o sa mga pamangkin nila. So ganyan ang sistema ng mga Israelita, ng mga Hebreo sa Lumang Tipan. Hindi sila pinapayagan na mag-asawa ng ibang lahi. Kaya nga dito ay natuwa si Pero. Kung makikita ninyo sa Genesis chapter 12 verse 10, makikita ninyo ay natuwa si Pero kay Abraham dahil nga sa sinabi niyang kapatid niya, si Sarah ay talaga namang binigyan niya ng maraming mga regalo, no? Mga livestock, mga slaves, no? Kaya nga napasama diyan si Hagar, no? Doon sa mga regalo ng paraon. Kaya si Hagar ay kasama nila Sarah at Abraham na bumalik na sa Israel, sa Promised Land, at dahil nga dito binigay na gift, no? At mga alipin, no? So na kalaunan na noong si Abraham ay hindi pa magkaanak kay Sarah, dito nga ay ibinigay nga ni Sarah si Hagar, no, kay Abraham upang magkaroon ng anak, no, at itinuring nga ni Sarah na kanya magiging anak, yung magiging anak niya kay Hagar, di ba? Kaya later on naman na hindi naman naging maganda ang relasyon nila Hagar at saka ni Sarah, at later on ay napaalis si Hagar sa tent ni Abraham dahil sa nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ni Hagar, di ba? At dahil yan, hindi naman pinabayaan ng Diyos itong si Ismael at saka si Hagar. At dito nga, kung mababasa ninyo ang kasaysayan ng aklat ng Genesis, ay noong narinig ng Diyos si Ismael ay umiiyak
dahil sa nawalan na sila ng tubig sa kanilang paglalakbay pabalik ng Egypt, ay narinig ng Diyos ang iyak ni Ismael. At dahil dito ay nagpadala ang Diyos ng anghel at sinabi kay Hagar na huwag kang matakot, Hagar, na ang iyong anak ay mabubuhay at na magiging malaking bansa ang iyong anak na iyan. At ayun nga sa kasaysayan na si Ismael ay nagkaroon nga ng 12 mga anak na lalaki, at yan ay pinagmulan ng mga Ismailites, no? At diyan nga nanggaling si Jethro na na ama ng asawa ni Moises, no? At yan din ay pinanggalingan ng mga Arab countries, itong mga anak ni Ismael, no, sa panahon natin ngayon. Kaya nga dito ay hindi natin alam mo binanggit sa Biblia kung ilang taon nanirahan si Sarah sa palasyo ni Paraon noong mga panahong iyon. Pero ipinakilala ng Panginoon, no, kay Paraon at sa kanyang miyembro ng kanyang palasyo na hindi pwedeng galawin at at yurakan ng puri ni Sarah, sapagkat si Sarah ay isang banal na tao na pinoprotektahan ng Diyos, no? At dahil diyan ay kapag ginawan mo ng masama ang lingkod ng Diyos, kanyang mga tao, ay magpapadala ng Diyos ng mga salot, ano, at kahirapan, no? At ganyan kasi ang Diyos talagang pinoprotektahan niya ang kanyang mga mamamayan at ang kanyang mga tao, no? Mahal niya ang kanyang mga nasasakupan. So nung malaman nga na si Sarah ay tunay na asawa ni Abraham, ay pinatawag si Abraham at dahil nga diyan kung nababasa ninyo ang kwento, no, sa aklat ng Genesis, ay nakita natin dito na hindi naman pinarusahan ni Paraon itong si Abraham nung malaman na siya ay asawa nito, no? At sila ay inutusan na bumalik na dito sa Promised Land, at lahat ng mga ibinigay ni Paraon kay Sarah ay hindi niya na kinuha. Kabilang na dyan si Hagar na kanyang ibinigay bilang kasama at katulong ni Sarah sa pagbabalik sa Promised Land. Nung sila umalis sa Egypt, ay walang humabol sa kanila, walang interruption, hindi katulad ng nangyari kay Moises na nagkaroon ng habulan, no? At mapayapa naman ang pag-alis ni Abraham sa Egypt, at pinagkalooban pa siya ng marami pang kayamanan, di ba? Napakaganda dahil ang Egypt nga mayamang bansa. Maging nung panahon ni Amang Abraham, ay talagang makikita natin na talagang may kayamanan at may pagkain, at diyan nanggagaling ang lahat ng mga pangangailangan ng mga tao sa gitnang silangan. Kaya nga ito binanggit, di ba, sa Genesis chapter 12 verse 10, ay nakita natin na noong mga panahon ng mayroong kagutuman sa lupain, si Abraham ay bumaba, excuse me, sa Egypt. Kasi kung makikita ninyo sa mapa yan, ang Israel o ang Promised Land ay nandito sa bandang gitna. At ang Egypt ay nasa south, no? Nasa western south ng Promised Land. Kaya kailangan bumaba, no? Ganun ang pagkabanggit. Kaya nga ang taggutom ay talagang malala, no? Talagang umapatay sa lupain, walang makain, di ba? Kaya noong nakalipas na ang kwento ng baklat ng Genesis, no, sa istorya ni Abraham at saka ni Sarah, ay dumating naman sa narrative, sa salaysay, itong si Joseph na mahal na anak ni Jacob, no? Bagamat si Joseph ay unang anak niya kay Rachel na kanyang pinakamamahal na asawa, ay hindi siya kinilala ng kanyang mga kapatid, no? Sapagkat meron pang nauna na mga panganay at saka mga kapatid na nauna, no? Dito sa kapatid niya sa tiya niya, no, na si Leah, no? Nandun na yon yung apat na mga lalaki ang mga nauna sa kanya, no? Si Reuben, si Judah, si Simeon, no? At saka si Levi, saka si Dina, no? So, yung mga limang mga magkapatid na yan ay sumunod na si Joseph. Ay hindi siya nagustuhan at naiinggit sa kanya, no? Alam natin naman ang istorya niyan sa Genesis
chapter 37 verse 28. No, kaya nga dito binanggit na si Jacob ay piniprefer niya si Joseph, no, over sa lahat ng kanyang mga anak, no? At dito nag-cause ng tension sa pagitan niya ni Joseph at ng kanyang mga kapatid. At dahil dito nauwi sa bentahan, no, sa mga grupo ng mga naglalakbay ng mga Midianita papunta sa Egypt. At dahil nga sa suggestion ni Ruben at saka ni Judah na huwag saktan si Joseph ay ipagbili na lamang sa mga Midianites at gawing alipin papunta sa Egypt, upang manatiling buhay ang kanilang kapatid. At dahil nga dito na halos mamatay, itong si Jacob sa pagdadalamhati, dahil ang alam niya ay namatay na ang kanyang anak na si Joseph dahil um, siya ay nilisya ng kanyang mga anak, yung kanyang paboritong coat of many colors ay nilagyan ng bahid ng dugo ng hayop. At ito ay nalaman ni Joseph na ni Jacob na ang kanyang anak ay namatay nga at kinain at nilapa na mabangis na hayop. So niloob ng Diyos na ganito ang mangyari kay Joseph dahil darating ang panahon na magkakaroon nga muli ng tagutom na naman sa panahon ni Joseph, upang iligtas niya ang lahi ni Jacob. Itong meron tayong mga mga alaala, mga aral na makukuha natin sa buhay ng mga taong ito na may mga mangyayaring na hindi natin gusto, nangyayaring normal sa paligid sa buong mundo. Pero meron itong ipinapaalam sa atin. Kaya itong mga tagutom ay meron ding itong ibig sabihin sa atin maging sa panahon natin. Itong nangyaring COVID-19 na ilang taon tayong na shutdown, at hindi tayo makakilos at ngayon ay unti-unti na tayong nakakakilos at tayong bumabalik na sa dati sa normal, So halos 2 taon at kalahati tayong na paralyze, di ba? So nakita ko naman na mayroong pagbabago ang daigdig, at maging sa trabaho namin ay malaki ang pagbabago. At kung hindi nangyari ang pandemic ay hindi magbabago yung aming salary, At yan naman kagandahan naman na tumaas ang aming salary dahil nasa frontline kami, di ba? So, yun naman ang kagandahan kasi kung hindi naman nagkaroon ng pandemic, ay hindi kami matataasan ng sweldo, di ba? At ganun din ay meron ding mga ilang mga kahigitan at saka mga hindi kagandahan ay ang pinakamahalaga sa lahat ay yung mayroong mabuting idinulot sa atin gabagamat merong hindi magandang idinulot pero doon tayo sa magandang idinulot ng nangyari sa atin. Ganun din ang nangyari sa buhay nila Jacob at ang kanyang mga anak. Imagine 70 yung lahi ni Jacob na pumasok sa Egypt nung panahon ng taggutom. Noong makilala ng mga kapatid nila Joseph, itong second in command, sa Egypt ng mga panahong yan at si Joseph ay nagpakilala sa kanyang mga kapatid ay hindi nila lubos maisip na yung kanilang kapatid na ibinenta sa mga Midianites ay ikalawang pinakamataas na tao, sa bansang Egypt ng mga panahong iyan. Nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang um, yung kanyang intervention sa buhay ng mga taong may takot sa Kanya at naglilingkod sa Kanya. Tunay na anak ng Diyos sa katauhan ni Joseph. Hindi siya pinabayaan ng Diyos sa kulungan at ganun din ay may mga tao na sa palibot niya na gusto siyang pagsamantalahan ay hindi pa rin nag-give in si Joseph sa mga pagsubok na ito, sa mga tukso, nanatili siyang tapat, totoo at dalisay sa paningin ng Diyos at hindi siya nagkasala. Sa kabila ng kanyang mga ginawang aksyon na iyon ay hindi siya pinabayaan ng Diyos bagkos ay pinagpala siya sa kanyang mga kahirapan na iyon. Kaya kung tayo ay nag-iisip na pinabayaan tayo ng Diyos, sa tagal ng panahon tayo ay nahihirapan sa buhay natin, ay isipin natin
si Joseph na dumanas ng pagmamaltrato ng kanyang mga kapatid. Pinagbintangan siya na ganito ang mangyayari sa kanilang lahi, pero walang alam si Joseph sa nangyayaring ito. At ang lahat ng ito ay maaaring kalooban ng Diyos na mangyari upang iligtas ang lahi ni Jacob na papasok sa Egypt. No? 70 sila lahat. Kaya naman nung sila lumabas sa Egypt ay halos sinasabi ng mga komentary at ng mga commentator na almost over 2 million silang lahat na lumabas. Kasama yung mga hindi Israelita na sumama sa kanila. Yung may iba't ibang mga lahi na nasa Egypt noong mga panahong yan. Kaya dito, binanggit ang mga ilang mga tao na naging kasama ni Joseph. No? Nung siya ay dumating nga sa Egypt ay binenta siya ng mga Midianites dito kay Potiphar, isa siyang kapitan ng mga gwardiya ng Pero. No? Dahil dito ay nakita na ni Potiphar na napakahusay ni Joseph, napakatalino niya, mahusay siya, ay highly intelligent siya, highly respected. Ang talagang lumaki si Joseph na mabait na tao, sapagkat ang kanyang ama ay isang banal na tao, isang taong malapit sa puso ng Diyos, si Jacob. Isang naniniwala sa Diyos, sa tunay na Diyos. Kaya ganun din si Joseph ay lumaki din na katulad din ng kanyang amang si Jacob, 'di ba? Sa buhay ni Joseph ay siya ay nagustuhan ng asawa ni Potiphar, At palagi siyang tinutokso, inaakit, pero hindi siya nagpadala, sa mga pagsubok na ito. At siya ay napagbintangan, na na ng rape, At walang ginawa si Joseph na masama. At dito nga dahil sa akusasyon sa kanya ay dinala siya at ipiniit siya sa kulungan bilang resulta ng kanyang katapatan. So sa panahon ng kanyang imprisonment, ay dito ay ginamit muli ng Diyos itong si Joseph kung paano siya kikilos sa loob ng bilangguan, At dito nga ay binanggit si Joseph bilang the dreamer, ang mapanaginiping lalaki, Ay matagumpay niyang ininterpret yung mga panaginip ng dalawang kasama niyang prisoner din, isang baker at saka isang cupbearer ng king, nagbibigay ng alak, sa hari at saka nagtuluto ng tinapay. So ito'y mga lingkod din ni Pero, at maaring may dahilan kung bakit ito napunta sa bilangguan dahil nga maaaring isa sa kanila ay nagbabalak na patayin itong si Pero, 'di ba? Kaya dito nakita natin ay yung later on nung ipinaliwanag na ni Joseph yung mga panaginip ng dalawang mga bilanggo na ito, ay yung isa ay nahatulan ng kamatayan, yung baker, at yun namang nagbibigay ng alak sa Pero ay naibalik sa kanyang tungkulin, Kaya dito ay humiling si Joseph doon sa tagabigay ng alak sa Pero na kapag dumating ang time ay wag siyang kalimutang banggitin sa Pero, At lumipas ang mga panahon na hindi nakalimutan ng cupbearer ditong si Joseph, hanggang sa dumating yung panahon na lang na naalala noong cupbearer yung sitwasyon niya nung siya ay nasa kulungan noong nanaginip itong si Pero, 'di ba? Noong 7 fat cows at saka mga 7 mga payat na mga baka naman, 'di ba? Kaya noong nahihirapan na ang Pero na humanap ng magpapaliwanag ng kanyang panaginip, ay bigla niyang naalala si Joseph, 'di ba? Dahil doon pinatawag si Joseph sa kulungan at nga ay nakita natin ang panibagong chapter sa buhay ni Joseph. At dito ay masasumpungan natin na si Joseph ay pinagkalooban ng Diyos ng ganitong kaloob, at hindi ito sasabihin na natin na likas kay Joseph kung hindi ito ibinigay ng Diyos sa kanya. Lahat ng nangyayari sa ating buhay, sa ating karanasan, sa ating kasanayan,
ito ay binigay ng Diyos sa atin upang ito gamitin natin sa makadiyos na nagawain at kalooban ng Diyos ang masusunod at mangyayari, no? Kaya kapag tayo ay pinagkalooban ng mga ganitong mga kakayahan, mga abilidad ay gamitin natin sa kabutihan at ang Diyos ang papurihan sa lahat ng panahon, di ba? Kaya nga itong panaginip ni ni Pero ay mga tanda 'yan ng darating na malaking malawakang taggutom na darating at kailangan niya ang isang taong katulad ni Joseph na mamamahala upang ang bansang Egypt ay hindi magutom at maging kanlungan ng isang bansa na siyang magbebenta ng pagkain sa mga karatig na bansa, no, sa gitnang silangan. So ginawa ni Pero si Joseph na vizier o binansagan siyang Sapanet Paneya na ang ibig sabihin ay savior o tagapagligtas. At bilang gantimpala sa kanya ay binigay niya sa kanya si Asenat, isang Egyptian wife, no, na anak ni Potipera na isang priest. So dito ay makikita natin noong dumating na nga ang taggutom, no? Matapos ang 7 years of plenty ay pumasok na ang taggutom. Ang buong Egypt lamang ang merong pagkain o may grain na nabalitaan ng mga bansa sa gitnang silangan na sila lamang ang merong pagkain. Kaya ang lahat ng mga tao sa buong Egypt ay nagpupunta kay Paraon upang bumili ng pagkain, no? Kaya dumating ang panahon na naubos na lahat ang pag-aari ng salapi ng mga Egyptians at sabi nila sa Paraon ay wala na kaming pera para pambili ng pagkain o ng grains. So ang sabi nila ay pumunta kayo kay Joseph at sa kanya kayo makipag-usap. At dahil nga doon ay ginamit ni Joseph, binigay ng Diyos na kaloob sa kanya upang gawin ang tungkulin niya. Uno, yan ang pangako ng Diyos sa kanya. At yun nga ay ibinenta nga ang mga pag-aari ng mga Egyptians upang ipangbili ng kanilang makakain, no? Lahat ng pag-aari ng mga Egyptian ay naging pag-aari ng Paraon. At ganun din, nung maubos na yung mga pag-aari ng mga Egyptians, ay yung mga hayop naman nila ang ibinenta nila sa Paraon. Kaya nung nangaubos na lahat ang mga pag-aari ng mga Egyptians, ang sabi nila ay wala na kaming mga natirang mga pag-aari kung hindi ang aming mga sariling mga katawan na. So sila ay na mga naging alipin na ng Paraon, no? At dahil nga doon ay naging pag-aari na ng Paraon ang buong Ehipto, no? At dahil sa amagitan sa katalinuhan ni Joseph, ang buong Ehipto ay pag-aari ng Paraon. So dahil diyan na nalaman ng buong gitnang silangan at ang ganun din ang lubang pangako, no? Sa Israel sa paano sa lugar na tinitirhan ay binigay ng Diyos sa mga anak ni Jacob sa lahi ni Abraham na may pagkain sa Egypt, kaya doon ay nagpunta sila upang bumili ng makakain. Dahil nga dito ay nakita nila ang ikalawang pinakamataas na tao sa buong Egypt. Ito ay hindi nila namukaan, no? Sapagkat iba na ang mukha ni Joseph dito, no, nung nagpunta ang mga kapatid niya. Sapagkat ang mga Egyptians ay gumagamit ng mga makeup at si Joseph ay hindi na nila nakilala dahil marami na siyang mga makeup bilang Egyptian, no? At si Joseph ay marunong nang magsalita ng lengguwahe na ginagamit sa Egypt. Pero naiintindihan niya ang usapan ng kanyang mga kapatid, no, pag sila ay nag-uusap. Kaya nga dati ay ang mga Egyptian lamang ang pinapayagang bumili, ngunit nung malaman na nga ng mga foreigners, sila ay pinagbigyan din, no, na makabili ng pagkain. Kaya dahil dito makita natin ang kwento na talagang ang Diyos ay gumagamit ng mga ganitong sitwasyon upang malaman niya at kung paano ang pagtrato sa kapwa ay mabago, no? At dahil nga dito ay nakita natin ang story ni Joseph, no? At nakita niya ang pag-uugali ng kanyang mga kapatid ay talagang nandun na yung dumating yung punto na naiiyak na si Joseph dahil
nakita niya na nagbago na talaga yung mga kapatid niya, di ba? At dahil nga pag nag-uusap sila, dahil si Judah ay tumatayong pinaka-leader ng mga magkakapatid. At dahil nga doon sa sinabi niya na gustong makita ni Joseph itong kapatid niyang si Benjamin, no? Doon ay nakita ni Joseph na talagang nagbago na ang kanyang mga kapatid, no? Ang sabi nga ni Judah na hindi pwede naming iwanan si Benjamin dahil buhay ko ang nakataya. At ito ay sinabi ko sa aking amang si Jacob na hindi ko iiwanan itong si Benjamin at buhay ko ang nakasalalay diyan at hindi ko gagawin yan at hindi ko iiwanan si Benjamin dito sa Egypt sapagkat si Simeon ay nasa bilangguan na, no? At dahil doon ay nagpakilala na si Joseph dahil hindi niya na mapigil yung kanyang sarili. At dahil yan ay sinabi niya na ako si Joseph na inyong kapatid at huwag ninyong sisihin ang inyong mga sarili sapagkat niloob ng Diyos na ako'y makarating dito upang iligtas ang buong mundo, no, sa kanilang kagutuman. At ganoon din ang pamilya ni Jacob ay hindi mamatay, no? Kaya si Joseph ay kalintulad sinisimbolo ng ating Panginoong Kristo bilang tagapagligtas ng mga tao sa kagutuman. Ang ating Panginoong Kristo naman ay ang tagapagligtas ng ating mga kaluluwa, no? Kaya si Joseph ay maraming magagandang mga katangian na siya ay inilalarawan at inihalimbawa at sinisimbolo ng ating Panginoong Kristo sa kanyang kapangyarihan at ganun din ay sa kanyang ginawa, no? At sa kanyang pag-uugali na mapagpatawad sa kanyang mga kapatid, mapangunawa, no? At ganyan ang ating Panginoong Kristo. Kaya naman makikita natin na maraming magandang mga aral ang mapupulot natin sa buhay ng mga taong ito na binanggit sa Lumang Tipan sa katauhan ni Joseph na ginamit ng Diyos upang hindi mamatay ang lahi ng Diyos, ang mga Israelita o ang mga Hebreo. So, ang pagpasok ng aklat ng Exodus dito sa chapter 4 verse 19 ay lumitaw ang isang tao na sa katauhan ni Moises, no? Isang taong kung mapapag-aralan niyo si Moises sa ating mga pag-aaral ng Biblia ay isang taong kung magsalita ay pautal-utal, no? Hindi siya mahusay magsalita. At isa siyang taong sabihin nating matapang, no? At mapagmahal sa kanyang kapwa, di ba? Siya ay excuse me. Hindi sa lahi ni Joseph na nanggaling kung hindi so ito ay nanggaling sa lahi ni Leah at ni Levi sapagkat si Moises ay isang Levita, no? So bagamat hindi nanggaling si Moises sa lahi ni Joseph ay pumili pa rin ang Diyos ng mga tao, no, sa 12 tribo ng Israel na kung sino yung kanyang pipiliin sapagkat ang 12 tribo na ito ang siyang pinili ng Diyos upang manggagaling ang mga taong gagamitin ng Diyos, no, sa 12 tribo na ito. Kaya nga nung sila ay naninirahan sa Land of Goshen ay dating malayang mga tao noong si Joseph ay nabubuhay pa hanggang sa sila tumanda na, hanggang ang lahat ng mga 12 leader ng tribo ay nangamatay na at lumipas ang 400, mahigit na 400 taon, no, na dumating ay nakalimutan na ng mga susunod na mga panibagong makapangyarihang mga pero ang mga bagay na ginawa ni Joseph ay hindi na ito naitala, no? Maaring yung pumalit na pero nung panahon na iyan ay winasak na yung mga tala nung kanilang tinalong mga dating pero kasi yung pero na sa panahon ni Joseph ay foreign pero yan, ano? Foreign king yan eh.
Kaya nung natalo na yung mga Hyksos ay purong mga Egyptian na ang namamahala nung panahon ni Moises. Di ba? Kaya naman noong dumating na ang panahon na dumami na ang populasyon ng mga Hebrews, ang mga Israelitas, ay nandun na yung masamang hangarin ng Pero, no, na wasakin at lipulin ang lahi ni Jacob, no? At dahil diyan ay itong itong karanasan nila ay napakahirap dahil noong mga panahon na ang mga Israelita ay umiiyak, nahihirapan sila, no, nasasaktan sila sa pang-aapi at pang-aalipin ng bansang Egypt sa kanila, ay narinig ng Diyos ang kanilang mga iyak at ang kanilang mga ungol, kanilang mga daing. Kaya dito ay ginamit ng Diyos ang sanggol na ni Moises upang pagdating ng panahon na ito ay magiging leader nila, no, palabas ng bansang Egypt. Kaya nga dito, nung lumaki na si Moises, ay nakita natin kung paano siya ginabayan ng Diyos sa kanyang paglaki, at yung kanyang ina na umumpon sa kanya ay anak na babae ni Pero, ay minahal siya na tunay niyang anak, si Moises. At noong si Moises ay nagkaedad na, naging 40 years old na, no, ay umalis sa Egypt. At dahil nga alam natin ang istorya, noong bilang prinsipe ng Egypt ay malaya siyang kumikilos sa buong Egypt. At dahil may nakakita sa kanyang isang Israelita na pinatay niya ang isang Egyptian, ay nung inaawat ni Moises ang magkapatid na, wala sabihin nating isang kapwa na Israelita na nag-aaway, at pinagsabihan niya na huwag kayong mag-aaway dahil kayo ay magkapatid, no, magkalahi kayo, ay isang pasaway na Israelita ang nagsabi kay Moises na baka ganun din ang gawin ni Moises sa kanila, o isa sa kanila na patayin din, di ba? Kaya natakot si Moises at umalis at tumakas. No, dahil diyan ay si Moises ay naglagi sa Midian, no, at inabot siya ng 40 taon din doon, no? At nung siya ay tinawag ng Diyos doon, ay nandun na ang kanyang edad na, no? Nasa 80 years old na siya nung siya ay tawagin ng Panginoon dito sa Land of Midian. Kasi nung itong Land of Midian ay naitanong ko ito doon sa aming Egyptian tour guide, na ang sabi niya, ang Land of Midian ay hindi lamang sinasakop ng northwest ng Saudi Arabia, kung hindi pati na yung Sinai Peninsula, no? Yung buong Sinai na nasa east ng Sinai Peninsula ay sinasakop din ng Land of Midian. Kaya hindi lamang sa isang maliit na area, kundi napakalaking area ang tinatawag na Land of Midian. Kung tawagin nga yan, parang Midianites, kung tawagin, ano? Land of Midianites. Kasi nga diyan na nanirahan ang mga Midianites no mga panahon na iyan. Yan yung mga lahi ni Ishmael yan, yung mga Midianites na yan. Kaya isang region na kung saan ay ginamit na Land of Midian, kung hindi ito ay walang mga laan kung saan naninirahan ng mga Midianites, no, ng mga panahong iyan. Kaya dito ay pinapakita na ang Panginoong Diyos ay nagpagpakilala kay Moises doon sa sa paanan ng Mount Sinai, no, dito nga sa burning bush na na na, na, na nagliliyab na puno na hindi nasusunog, no. Yan ay nakita ko yung yung possibility no na pinaniniwalaan ng mga Egyptian na nasa loob ng St. Catherine Monastery na nasa paanan ng Mount Sinai, yung yung burning bush na kanilang pinaniniwalaan na nandoon sa loob ng St. Catherine Monastery. At ganun din yung spring na water na katabi ng burning bush na hanggang ngayon ay may tubig pa rin, no? Nakainom ako ng tubig diyan doon sa tinatawag nilang spring ni Moises dito sa tabi ng burning bush dito sa paanan ng Mount Sinai, ay nakainom tayo ng tubig diyan.
So dito ang marami pang mga istorya na mababanggit sa aklat ng Exodus na yung kapatid niyang si Aaron ang ginamit ng Diyos bilang tagapagsalita niya, no? Dahil nga sa nung tawagin ng Diyos itong si Moises ay nangatwiran sa Diyos na sabi niya ay hindi ako marunong magsalita, no? Ako ay pautal-utal, sabi niya. Ngunit ang Diyos ay nakipagkatwiran din kay Moises at sinabi niya, nasaan ang iyong kapatid na si Aaron? Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang siyang magiging tagapagbigay ng aking kamanghang-manghang mga gawa. Sa madaling salita, siya ay magiging miracle worker. No? At ganun din si Miriam na kanyang kapatid na panganay na babae. So dito ay nung tinawag na ng Diyos si Moises upang ready na siya na gawin ang kanyang katungkulan, ay humarap siya, no? sa palasyo ni Paraon. Yung Paraon na ito na nakausap na ni Moises, hindi na ito yung Paraon na gustong pamatay sa kanya nung siya ay sanggol. Ito na yung anak na ng Paraon na gustong pamatay sa kanya nung siya ay sanggol pa. Kaya ayon sa kasaysayan, yan daw ay si Rameses ang pangalan ng Paraon na nakausap ni Moises na maaring ito yung bata na prinsipe na tunay na anak ng Paraon na prinsipeng sabay niyang lumaki sa Egypt, no? At maaaring magkakilala silang dalawa, ngunit ay hindi binanggit na sa aklat ng Exodus na sila ay contemporary sa palasyo. Pero yan ang sapantaha ng mga nag-aaral ng Biblia. No? At dahil dito ay hindi pumayag itong si Pero na ito na may katigasan ng ulo na hindi niya palalabasin ang mga Israelita dito sa land of Goshen. Dahil dito nga nakita natin ang 10 mga plagues na dumating, no? Sa Egypt, yung mga kagutuman, yung mga insects, yung mga swarms, tsaka yung mga palaka, yung mga tubig, mga sapa, mga ilog ay naging dugo, no? At ang dami-daming mga boils, kadiliman, ang dami niyan. Kaya doon naman sa Land of Goshen ay walang mga salot o mga iba't ibang klase ng mga kahirapan ang dumating doon sa lupain ng Land of Goshen, no? Kaya ang pinakahuli sa lahat ay yung tinatawag na firstborn na Egyptian, nangamatay lahat. At dahil dito ay wala na magawa talaga itong si Pero kung hindi palabasin na at paalisin na ang mga Israelita sa kanyang bansa. At dahil nga dito ay natalo ng Panginoon Diyos itong si Pero sa magitan ng mga salot na ito. At dahil doon ay sumunod din ang mga iba't ibang nasyon, no, sa buong Egypt at sumama sa pagtakas, no? At doon nga ay lumabas sila. Tumawid sila sa Red Sea at patungo na sa Promised Land. So yan ang ilan sa mga natala, no, sa aklat ng Exodus chapter 4 verse 19. At itutuloy ko sa susunod na part 3 natin ang mga ilang mga paliwanag dito sa background natin sa Biblical Egypt kasi medyo mahaba pa ng konti ito. So titingnan natin sa mga susunod na mga araw ang mga ilang ng mga aplikasyon at mga ilang mga komentary na makikita natin dito at na talagang ang mga lugar na ito ay talagang binanggit, no, sa banal na kasulatan at yan naman ay talagang napakasayang pag-aralan at buhay na buhay ito sa ating mga alaala. Kaya naman mga kapatid ay susundan natin ito at titignan natin kung ano pa ang mga malalaman natin sa mga susunod pang mga araw. Kaya ako po ay magpapaalam na muna muli at susunod na lang natin ang mga susunod ng mga kwento o narratives o salaysay sa mga susunod na araw sapagkat mahaba ito no? At bago tayo tumulak sa Mount Sinai, so bibigyan natin ng konting background muna ang mga pictures na nakita natin sa ating part 1. So mga kapatid, no, magpapaalam na muna ako at magpapahinga tayo at maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa ating presentation ng ating part 2 at muli maraming salamat at sa muling pagkikita at sumainyo ang pag-ibig at pagkapala ng Panginoon at sa muling pagkikita muli.
Okay, so long and have a great day everyone. Bye for now.